Iaakyat na sa plenaryo ang panukalang 2.04 billion peso budget ng Office of the Vice President matapos muling ipagpaliban ng Appropriations Committee ang pagdinig sa ikalawang pagkakataon. Alamin natin ang detalye mula sa aming correspondent na si Lance Mexico mula Batasang Pambansa sa Quezon City. Lance, anong nangyari at bakit na-defer ulit ang hearing? Mensu, 4 na oras na binusisi ng mga kongresista itong OVP budget proposal sa 2025 sa kabila ng hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte. Pero for clarity, hindi ito lumusot sa committee level at sa halip ay pagdedebatihan na lang sa plenaryo. Yan ay matapos yung motion ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon na isantabi muna ang pagdinig. Nirekomenda din niya na bawasan ang pondo ng opisina at yan yung aabangan nating pagdidiskusyonan sa plenaryo. Simula pa lang ng pagdinig, tensyonado na sa pagitan ng mga mambabatas. Nag-ugat yan sa motion ni Sige Party List Representative Rodante Marcoleta na tapusin na agad ang hearing bilang respeto sa parliamentary courtesy. Aniya, base sa tradisyon ng Kamara, mabilis na natatapos ang budget hearing ng OVP at Office of the President sa level pa lang ng komite. Pansamantalang sinuspende ni Committee Vice Chairperson Stella Kimbo ang sesyon at dito na tumindi ang bangayan. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, bakit nangyari po nung nakaraan, nangyayari na naman ngayon? You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. Depensa ni Kimbo, wala namang motion sa nakaraang pagdinig na agad tapusin ang budget hearing. Nauwi sa botohan ng debate kung saan 45 mambabatas ang pabor na ipagpatuloy ang hearing. 3 kongresista lang ang kontra, sina Representative Marcoleta, Davao Occidental Representative Claude Bautista at Davao Representative Isidro Ungab. The courtesy being given to the Office of the Vice President is afforded if she is present in today's hearing. How can you give that courtesy when Faki is absent in today's hearing, Madam Chair? I might change my vote for that, but was the President of the Philippines present? Please. Matapos ang debate, binisisi ng mga mambabatas ang implementasyon ng mga programa ng OVP gaya ng pamamahagi ng welfare goods. Dito ibinunyag ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na nasa 65 million pesos sa ilalim ng distribution program ang hindi liquidated. Pinuna rin ni Luistro ang inventaryo ng kalusugan truck na nagsisilbing mobile kitchen ng OVP kapag may sakuna. Sa report ng Commission on Audit, lumabas na ilang food items ang malapit na ma-expire o di kaya'y wala sa storage. Samantala, bumuwelta naman si House Appropriations Chairman Elizalde Co sa mga paratang ni Duterte na minamanipula niya ang budget. Bago kasi ang pagdinig, lumabas ang panayam ng bise kung saan sinabi niyang kinokontrol din ako at House Speaker Martin Romualdez ang mga nakaraang budget. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Itinanggi ito ni Co. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Aminado naman ng OVP budget sponsor na si Lanao del Sur Representative Zia Adyong na mahihirapan siyang depensahan ang panukala na budget ng opisina sa 2025 pagdating sa plenaryo. Pero nakipag-ugnayan na raw siya sa opisina ni Duterte at hinihintay niya yung kanilang tugon sa ngayon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Mensu. So, Lance, to clarify, mababawasan na ba itong budget ng OVP? Mensu, hindi pa yan tiyak sa ngayon ayon kay Representative Adyong. Malalaman lang natin ito kapag napag-usapan o napag-diskusyon na ito sa plenaryo hanggang sa Senado at umabot sa Bicameral Conference Committee. So, aabangan natin yung kapalaran ng OVP budget sa 2025.